Nga karumutaga gusto mo i-share kanibang Romans 8:28, kung familiar ta, sige ta kadungog ng Padre. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Ano ba? Sa another mga translation is, all things work together for good, for those who love God and who are called according to His purpose. So, usahay, mag-interpret din ta sa itong kagalingon, anak. Buhatan na ito ka siguro, inani ang purpose sa Ginoo. Modeng, gidimalas ko ron, kaya naday purpose ang Ginoo. Ana bang atong kan, minta, nganong nalito, kaya naday purpose ang Ginoo. Tanan, kaya nahitabos ng kinabuhi, mo hindi ato i-connect dayon sa kaningingon, kaya na-purpose lagi daw. Hindi na pantog na nasunugan sila. Kaya naday purpose ang Ginoo, nga tagaan siya bagong balay. O, mga bang, murabag, ang Ginoo may salarin sa di maayong panghitabo, kaya naapunuhay maayong ihatag ang Ginoo. Diba? Mo na nga mindset na to pag mahintag ka ng all things good. Pero atong sabton ba, working together, so sa to pa, tanan butang, maayo o dili, ano ba? Tanan, way exemption, maayo nga panghitabo o dili, nagalihok na siya, ingon pa, nagihapoy maayo nga kanang resulta para sa tuwa. Di man to plano sa Ginoo, tanga to na trahedya, pero naay provision ng Ginoo pagkahuman sa trahedya, ina na siya, dili to purpose sa Ginoo to katong ingon nga trahedya, kay para na ako ipakita sa imo nga kandili. Nalay provision ng Ginoo sa nahitabo sa imong kinabuhi. Inani, sa itong kinabuhi, natay mga choices, maka-decide ta sa itong kaugalingon, usahay, mga nga, kabubuton ba ni sa Ginoo? Sige lang tapong tanag, kabubuton ba ni sa Ginoo? Lisod kaya na ito bagon maiksoon kung kabubuton ba sa Ginoo. Kaya siya na ito, trial and error ta. Testingan na ito, mabagining kabubuton sa Ginoo. Ay, di ay, kinapalpak. Or ni success, mau gining kabubuton sa Ginoo. Mo ba na sukdanan sa mental kabubuton sa Ginoo? Mo ba gining purpose sa Ginoo? Inana ba nga tanan na hitabo sa itong kinabuhi, murag i-link na ito dayon, murag baga ito itandi atong kinabuhi sa unsay nakasulat. Nga instead, nga unsay nakasulat, mo atong i-ikon sa itong kinabuhi. Dili ba murag ipauyon na itong scripture sa unsay nahitabo sa itong kinabuhi. Na yung inani dahil takapinangga sa Ginoo. Bisan unsay kahimtang na to, bisan unsay atong nahidangatan, nahiaguman, ang Ginoo faithful siya nga naay siya way nga mo kuan sa mga ba rescue, provide tanan nga paagi sa Ginoo. Yes. Iya nga lihok. Yes. Gikan sa imong choice nga di mao. Yes. Good choice or bad choice, whatever choices nga imong gipili, imo nang kagawasan, pero ang tumoy ana ang Ginoo gihapon naa ang provision kaya kung di gid nimo kung gusto nimo madato paningkamot nga madato ka di ba ang Ginoo na hinungdan nga padatoon ko ni kani siya ra kung padatoon siya papobrehon dili man inana ang Ginoo depende na sa imo ha kay na may uban nga gianak nga pobre ni dato na poy bagi ka dato na pobre Right. minta mo na kang Ginoo murag Ginoo tanan sa lari na tanaw gisilutan sa Ginoo kay sila manggod mo na ba itandi dayon ang kinabuhi dagan sang kinabuhi himuon dayon to nga justification sa nahitabo sa iyang kinabuhi sa pagkakaroon which is dili siya sakto yung tawa may hustisya nga Ginoo kung Ginoo nagbuot nga mahimot ang pobre kagawasan nimo maningkamot kagawasan nimo naa sa imo tanan ang choices. Usahay sa atong choices na ay mga consequence nga kanang atong mahiaguman. Pero dumdumi sa kanunay, matag choice nga atong ginahimo, uban gyud ang Ginoo, dapig na siya. Dili na siya kanang murag mo control sa imuha, murag kag robot nga wa kay choice, why kanang ingon ba? Unsa na? Dili ka kapili kay mao gini kabubuton sa Ginoo. Pero ang kabubuton sa Ginoo is si Jesus lang gyud. Siya maoy kanang diha nga gibutang nga maoy kanang
murag way of life nato kay siya ang atong life mo ginay kabubuton sa Ginoo makabaton ta og kinabuhi kay bisan unsaon nato kanang dili ang kabubuton sa Ginoo dili nag-agad sa atong binuhatan kundi nag-agad sa iyang gibuhat nag-agad sa iyang provision diya ta mo ni kabubuton sa Ginoo. So sa ato natay kagawasan wala na usay kung kagawasan to mo pili mo simba kagawasan na to mo pili nga maminaw sa puno sa Ginoo ato nang kagawasan na to di mo to nga kagawasan ato nang kagawasan pero dumdumi matag choices nga tingin mo nana siya sariling benefit o napoy consequence inana na siya so kung gipili nimo ang maayo imong makuha imong choice man nimo kung di pili po ka sa di maayo imo po na siya gisaper nimo sa consequence nga ginon. Pero whatever nga choices, either nga choices, still ang Ginoo faithful siya nga mo provide sa tanan nga kuan ba. Mali man ka, naman kay sayo, pero ang Ginoo faithful siya mo provide o kanang pa way out. There's always a way lagi ang Ginoo naghimo ana. So magbasa tayo story no may tungkol kang David sa 1 Samuel chapter 21 verse 1 padung 6. Yung pa si David niadto sa Nuab ngadto kang Abimelech nga saserdote priest ni siya si Ahimelech. Si Ahimelech came to meet David trembling and said to him, "Why are you alone and no one with you?" Si Ahimelech nagkurog nahadlok ni sugat kang David kay si David ray saya nakita. Kay gani si David nagsibat na ni siya kay patyon na ni Saul. Nagtago-tago ba? So, gigutom ni si David nasi kauban mga kabatanunan, mga kalakinan. Gigutom niya to silang simbahan kay gigutom. Dili restaurant ilang giadtuan kay gigutom kundi simbahan ilang giadto. Templo. And David said to Ahimelech the priest, "The king has charged me with a matter and said to me, let no one knows anything of the matter about which I send you and with which I have charged you. I have made an appointment with a young man for such and such a place." Mo to ingon rason ni David gisugo mangod ko sa hari nya ilang isaba unsa gisugo sa ko inani nya nakikuan ko aning mga kabatanunan ikuyog nato kay inana ang tumong karon ningon siya and the priest answered David, "I have no common aningon si David, now then what do you have on hand unsay naa sa imo?" Ngutana si David, "Give me 5 loaves of bread or whatever is here." Tagaay ko 5 ka loaf nga pan or unsay naa diha sa imo. And the priest answered David, ito bag ang pare, "I have no common bread on hand." Wala ko'y kanang pan nga naa diri common. Kanang konsumo namo wala. "But there is holy bread." Naay balaan nga pan katong pan nga naa sa templo. And siya, if the young men have kept themselves from women, kay siguro mga kabatanunan ba, wanay nabilin siguro nga mga batanon babae, kumauti tigbuhat siguro pan. Una pa lang tanan ng mga kabainhan. And David answered the priest, "Truly have been kept from us always when we go on expedition." Wala man may kuyog babae, so wag may pan ani perme. Walay mo hikay. Pero si David, marami panudlanan, dala-dala na mo. Kumun ni siyang sudlanan sa among pagbiyahe pero karon nga daw nahimo ning balaan nga sudlanan. So the priest gave him the holy bread and there was no bread but the bread of the presence. So gihatag ni Ahimelech ang pan nga toa dito sa katong sa halaran sa templo. Yang gitawag og bread of presence which is removed from before the Lord to be replaced by hot bread on the day it is taken away. So muna siya ang bread of presence nga gi-consume nila David. Now ato ning i-connect sa atong unsa ni atong lesson sa pagkakaron kaning gitawag ba nga ning purpose. Sige kadtong ning purpose ganin nato nga isgutan. Say kadugtan na unsa purpose yung kinabuhi dagan kay tagminana murag ato dang i-kuan ba nga kung purpose siguro mahimo kung ingon ani successful o makatabang sa uban sumo din natong pananawon pagminta og purpose pero karon ato ning idigapon sa purpose gid sa Ginoo sa atong kinabuhi
Ang Romans 8, verse 18 kay Romans 8:28 man to ganing. Ato lang siyang basahon, whole chapter. Adili whole chapter, verse 18 tasugod. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory to what is to be revealed to us. Karon nga kapanahonan kaning atong nahiaguman nga magdalisod sa panahon, dili ni siya maitandi sa mahimayaon nga pagpadayag sa Ginoo nganhi kanato. Kabantay ta, bisan og kanang nagkagulian, wala kadimaw kalibutan. Once naminaw taning pulong sa Ginoo bitaw ma-amaze gyapon ka, mas dako ang imuhang pag-appreciate sa pulong sa Ginoo i-compare sa panghitabo sa pagkakaron. For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. Kaya ang ingon pa binuhat sa Ginoo, ingon pa nagpaabot nga kanang ingon pa kung kano sa ipadayag sa Ginoo ang iyahang mga anak. Pagpadayag na yun, murag kinsa anak gyud sa Ginoo. Ano ba, murag basin closing na ni or recognition or basin mo na ning time sa kuan. For the creation itself will be set free from the bondage to corruption and obtain the freedom from glory of the children of God. For we know that the whole creation has been groaning together with pains of childbirth until now. And not only the creation, but we ourselves who have first fruits of the Spirit, grown inwardly as we wait eagerly for the adoption as sons, the redemption of our bodies. Mo din atong ipaabot sa pagkakaroon kaning ang redemption sa atong lawas. So karon nga panahon, normally nagitay sinati nga kanang kalisdanan nga gingon. Lisod man panahon ron, mahal ang gasolina, mahal ang palitunon, daghan kay tagkuan. Normal na siya, daghay balatian, daghay mga pandemya, unsa pa yung mga put diri sa kalibutan. Pero ang pinaka-hope nato nga giset sa Ginoo, mga kuan pa lang na siya, birth pains pa lang na siya. Timailan ba nga nanagit i-reveal sa Ginoo ang iyahang katong yung pakatong kita nga nagpaabot nga pa kanang declaration gyud sa Ginoo bang kanabang now sa now makita nato ang Ginoo nga mao ni ang ingon pa nga akong mga anak ang pag-reveal sa Ginoo. Ingon pa ang tanan binuhat sa Ginoo, dili lang kita pud nang nagpaabot, tanan pud binuhat sa Ginoo. Mo nang apektado tanan ng kalisod, normal na ning kalisod diay sa kalibutan kay kuan na siya kung sa kuan pa na nagbati ang kanang buros ba mga anak. So magawa sa bata mo na to ang kanang pinaka kuan mo na ang resulta. For in this hope we were saved. Now hope that is seen is not hope for who hopes for what he sees. Mo ni siyang paglaom nga kaning nga paglaom nga atong gituhuan kuan ta kanang magkita ta naong sa naong ni Jesus. Diha nakabase ang atong kan pa diha ta naluwas. Diha sa kanang pagtuo may tungod kang Jesus. Na wala pa nato siya nakita. Kaya kung nakita na nato, di na siya matawag og paglaom. Ano mo laom pa man ka kung nahitabo na. So sa to pa, gipaabot nato ni. Naglaom ta nini nga butanga. Likewise, the Spirit helps us in our weakness. Ang Espiritu ni tabang sa atong kaluyahon, where we do not know what to pray, what takabalo siya to iampo, as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. In any day, maglisod man taong gampo, pero ang Espiritu sa Ginoo nga nasa tuwa, mauto siya nag-intercede nato. Kaya balik ko na to tong last nga Sunday atong gisgutan, kinsa may mas nakaila sa atong sulod. Di ba ang atong espiritu? O kinsa may mas nakaila sa pagka-Ginoo, sa iyahang pagkasiya, di ba ang iyahang espiritu? Na ang iyang espiritu ibutang sa tuwa, ihatag sa tuwa, nisilyo sa tuwa, mao to siya ang nasayod sa unsay plano sa Ginoo, unsay imong gikinahanglan, tanan nga kahitabo sa kinabuhi kabalo ang Ginoo ana. Mao nang siya mismo nag-intercede para sa imuha. Usahay, di ba, kwanta ng natay mga intercessor nga gitawag. Mga prayer warriors nga giingon.
Diba, usay maglimog ta, unsay atong iampo, unsay atong kung nagsita gunaw na ako, siguro, para sa inani, asikuan, ato ikuan, inani, iampo, naghantag gunaw na. Pero actually, wa ta kabalo, unsay naa sa iyang sulod nga angay niya, kanang ampuan na to. Isa lang nasayod, ana, ang Espiritu sa Ginoo nga naa sa iyaha. Kita nga mga Kristohanon, dili na to i-worry. Wala ba ako ng puisi ko? Dili na nato problema ng pag-ampo para sa iya. Kaya nga no, na ang espiritu nga na siya nga, yung pang dili man malitok, dili man ma-express sa baba, pero kabalo ka ni groaning lang daan ba, isa pang hapo, ang ganang, sabi itong tao nga grabe ng problema, nga wala kabalon sa himoon, oh, yang espiritu na nga kuan bang wa na kasabot unsay kuan pero tinga ka nganong naamay nasulbad man gihapon ang iyang problema kay naay nag-intercede sa iyaha nga naa sa iyang sulod. Amen. Now kita kanya-kanya man gud problema. Kanya-kanya ta og kuan. So di nato pwede kana bang kung ikaw ang gamiton sa Ginoo nga provision para sa iyang gikinahanglan, mas maayo. Pero dili nato trabaho ang trabaho sa espiritu sa Ginoo. Iyan ang trabaho. Di nato na siya pwede ilugan na iyahan na nga role. Now, inana siya ang Ginoo, grabe nga pagkuan interpersonal ang ginahimo sa Ginoo. Dili lang na ingon nga kuan bang kanang isa lang katawo yung ikuan mo channel din siya. Inani ang gingon sa Ginoo. Muampo ko sa inyo kay mo man gingon sa Ginoo dili na si inana. Ang Ginoo nga nasa kuan napod sa inyo. Nasa atong tanan, giapod-apod na sa Ginoo, gibahin-bahin na. Ang ina niya, and he who searches hearts knows what is the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Ay, nani di mas maayo pa ng intercession sa Espiritu, no? Kay haom sa kabubuton sa Ginoo. Naman tayo mga petition, naman tayo request, hangyo sa Ginoo, pwede mo tayo makahangyo. Well, problema na. O dili, kanabang inong panapagi mas maayo nga naa sa sulod nato nga kanabang naka-connect gid sa Ginoo, nakasabot, nakabaloon sa gid, kabubuton sa Ginoo diha sa atong kinabuhi, which is ang espiritu sa Ginoo. And we know that for those who love God, all things work together for good, and those who are called according to His purpose. Inani day mo na din siya mo connect nga dili day ta angay magproblema, dili day ta mabalaka, kung siya'y dagan sa itong kinabuhi, diri ning kalibutan na, kay tanan day mahitabo sa itong kinabuhi, ma-interconnect gina siya, padung sa maayo. Naagi maayo nga itong makuha, taliwala sa bisan pagdaot. Right. Tinood gina may son, kaya ano, bisa ako, experience na ko inana, nga bisan pag trahedya ang nahitabo, kung naay maayo nga nahatag sa imong kinabuhi. Bisan pag unsa pa nakadaot ang itsura, ang mga panghitabo, pero naay maayo di nga bunga na para sa imuha, na siya epekto nga maayo. Dili man sa imo nahitabo, sa uban man pero naay epekto gyapon siya. Bisan sa imo nahitabo, inana mga igsoon, kuan siya kanang paglaom ba nga gihatag sa Ginoo, dili ni false hope nga maglaom ta sa wala tay gilauman. Bago ta si false hope mga igsoon, nganani na siya kitay nasakit ka na cancer. O may hindi niya. Igsoon, padakay mong pagtuo. Kay para maulian ng kuan, ana ba? Karon gipadako ni mong pagtuo, grabe na gini mong tuo, tuuhan na gini mo tanan. Wa man na uli eh. May tabakakon siya ng Ginoo. Ang Ginoo na may mong dautan. E nga naman, ina niya, kung nahitabo siya, nahitabo. Kung maulian siya, maulian. Kung sinati niya milagro sa Ginoo, maayo. Kung di niya masinati, okay lang gihapon. Ang punto ba sa Ginoo ba, dawat nato tanan sitwasyon dagan sa atong kinabuhi. Kay gi-assure tadaan sa Ginoo nga kaning kinabuhi nga nasa tong sulod secured ni sa iyaha. Amen. So nga nang mag-worry man kaaning mga butang nga lumalabay, madugta, mo depreciate, ya di ata nakapokus nga murag atong gusto i-revive. Ako mamatay-patay. Kung mabuhi, buhi. Yes. So tanan, maayo o dautan, pasalamat to sa Ginoo. Amen. Gidimalas mo ko. Sa imong panahon di malas. Wala. Dili na siya. Di na siya murag acceptable sa to. Di malas.
O man, nahitabo sa imo, o wala, dawat na to na. Kaya isa lang ang paglaom gihatag lagi sa Ginoo sa tuwa. Nga kaning lawas sa ilisan lang gihapon. Amen. Unya nang handoy pagid ka nga humorabag gusto nimo nga mahimong immortal. Kani nga pat mo padung man gihapon pa diha. Ayaw sa aron. Hulati nga i-reveal sa Ginoo kani bang kita na mos naong ni Jesus mga igsoon. Di ba wala pa? Di ba ma-excite pa mga kita unsa kinsa man ang Jesus nga giingon. Nadungog lang nato nakita sa to espirituhan ng mata pero atong physical nga mata wa gyud ta kita. Right. Physically. Muna kini nga lawas, ilisan ni siya sa katong lawas nga di na madunot, tong lawas nga di na masakit, di na magsakit ang tuhod, magkiang naman gagawin, sakit na yung tuhod. Muna di gid kumulihok ron, kay napundor niya ang tail, pagdi halata. Oh. Wala ba nga, kanang tanan nga, na sinabi na ito dere, hindi na lang na. Kung matambalan na, tambali. Hangyo sa ginawa niyo. Wag yung problema may ison. Pero importante, nasayod ta ba sa atong kinabuhi nga ang pinakakuan gyud ani, pinakatumoy ba? Ilisan ra dai ka branyo eh. Amen. Amen. Branyo ang sulod, Yes. ang gawas lang daan. So para mo match kaning gawas po, kinahanglan ilisan to ni sa branyo. Diba? Pero kanang nasa sulod nato, branyo na siya bag-ong espiritu gikan sa Ginoo. Bag-o na siya nga kinabuhi, kay dili na katong kinabuhi nga katong ingon papatay, kinabuhi nga naa kang Adan. Kana kinabuhi naa na kang Kristo. Mo rin nakanindot nga naa sa ato karon. Nga kaningon pa sa Romans 9:6 para masabtan na kung sa gining word nga purpose ba. Sa Roman 9:6 taman sa 26 kay nagisgot mo kunis kanang pa kanang purpose pinaka. Amo mo gani katuyuan sa Ginoo, mamo ginay plano sa Ginoo, unsa gid ay plano sa Ginoo para sa tuwa. Yung pa niya, but it is not as though the word of God has failed. Wala man ingon nga ang pulong sa Ginoo napakyas. For not all who are descended from Israel belong to Israel. Dili tanan nga gianak diha na dinig. Buto diha gikan sa Israel, istawagon na din nga Israelita, Israel na din na siya. And not all are children of Abraham because they are his offspring. Dili to di kaliwatan mga kaapuhan na ni Abraham, iyan na din ng kaliwatan. So dili siya mo ibasihan. Through Isaac shall your offspring be named. This means that it is not the children of the flesh who are the children of God, but the children of promise are counted as offspring. Inani diay. Nganong nakabaton ta ni nga paglaom? Nganong nakakonekta sa Ginoo? Nganong nakakonekta sa blessing nga gihatag sa Ginoo ngadto kang Abraham tungod kay nakaangklat ta sa promise sa Ginoo. Ang promise sa Ginoo is si Isaac. Pinagi kang Isaac, diha nakabase ang kanaingon pa ang pagkakaliwatan ni Abraham. Kay si Isaac manggod, imposible kay naianak, kay si Sarah, 90 years old na. Ingon pa, nagminopause na to. So, imposible gid kay na. So, naanak si Isaac, pinagi na sa saad sa Ginoo. Kita po, nahimot ang anak sa Ginoo, tungod po na sa saad sa Ginoo. Motang diha ta nakaling, manang wala nakabase sa atong unod nun or ganang yung pa kay akong apuhan si Abraham or gikan ko sa Israel dito ko giana ang lulo ikuan Hudiyo anak dili na siya mo'y basihan kunin nakabase sa saad sa Ginoo spiritual ang kuan Megson. For this is what the promise said, about this time next year I will return and Sarah shall have a son. Moto ng anak si Sarah. And not only so but also when Rebekah had conceived children by one man, our forefather Isaac, dili lang po sa inana sa nahitabo kang Isaac, inani po. Si Rebecca, sa wala pa siya ng anak, ang iyang anak na ni gikuan kaluha, atong si Esau o si Jacob. Wala pa gianak ang duha, ano lang isa marais, naigipili na daan ang Ginoo. Siya ang gipili, si Jacob. Ngayon pa niya ang magulang mo serbisyo sa manghod. Kung imong tanahon, wa pa gani gianak no. Wa pa gihimo nga maayo o dautan ang duha, pero gipili na daan sa Ginoo ang isa.
Now, inani. What shall we say then? Is there injustice on God's part? Nabay pagka walay hustisya sa pagkakakuan sa Ginoo kay nga nagpili-pili pabor-pabor man ang Ginoo. By no means. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. O sa negative kita na, kaya maluoy ko sa kanang akong gusto kaluyan, bati ko sa gusto na ko, kanang na ako'y pagbati. Yan na, pero nabay negatibo na, wala oy. Puro man tumayo. Wala ba ingon siya nga akong daoton, nang gusto ng daoton, na man sila giingon dire. Yung siya na ako'y kaluoy, sa gusto ng kaluyan. Kung bati ko sa kanang gusto na ko na ako'y pagbati. Wabay lain dire ingon ni Kwan. Ngayon siya. So then it depends not on human will or exertion but on God who has mercy. So kaluoy ra day ang gikon sa Ginoo. For the scripture says to Pero, ingon ani ang gisulti sa kasulatan ngadto kang Paraon. Sa inaning katuyuan, for this very purpose I have raised you up. Ako'y nagpa-kuan sa imo ha, nagpa-plaster sa imo, ako'y nagpabarog sa imo, ako'y naghimo sa imo nga nahimo kang Paraon. Ngayon din siya, that I might show my power in you, and that my name will be proclaimed on earth. So pinagi sa kinabuhi ni Paraon ang pangalan sa Ginoo madeklara sa tibuok kalibutan. So then, he has mercy on whom he wills, and he hardens whom he wills. Ang Ginoo din nagpagahi din sa kasing-kasing ni Paraon. Dili ang Ginoo kay kung ato nung basaw ng story gid ani gipili sa Paraon nga magpagahi siya. Dili ang Ginoo may nagpagahi pagahi. Pero actually ang naghimo sa Ginoo siya gid ang kanang pa ang more on sa one positive na side. Maluoy ko sa akong gusto kaluyan. Mubati ko sa akong gusto na ako'y pagbati sa iya kumpanya. But you will say to me then, why does he still find fault for those who can resist his will? Tubag ko din diri, but who are you man to answer back to God? Will what is molded say to its molder, why you have made me like this? Has the potter no right over the clay to make out of the same lump one vessel for honorable use and other for dishonorable use? What if God, desiring to show his wrath and to make known his power, has endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction? Ito, Ginoo gid grabe din makuot madining Ginoo. Pero ato nang i-analyze may so ingon pa na ni. Dili ta ka question sa Ginoo kung ang imong kinabuhi dinani ba murag personal man siguro niya kuan nga inana kung sinitag mo sing kinabuhi ang Ginoo day nag-purpose, ang Ginoo day nagtuyo inani kay di man dita makasumbat sa Ginoo kay kinsa ka raman tao nga mo kan ikaw day magbuot kung ang sana ang pattern kung sa iyang gihimo sa kanang magkanang ba magbuot ba din ang kulong sa naghimo basta maghimo ay sa kulong kung gihimo ka nga paraana or kung gihimo ka paraana ikaw day magbuot. Ano ba ang tunada? Nya ingon pa dire what if God unsa kaha kung ang Ginoo what if ang word ba is what if kung ang Ginoo mo ingon pa kung ipadayag niya ang iyahang kuan iyahang kapungot akong ipadayag kung ang Ginoo may na ba nga kanang has endured much patience vessels of wrath prepared for destruction kung kana bang makakuan ba ta sa Ginoo mga question ba ta kung ipakita sa Ginoo ang iyang pagkasya so di ba murag libog pa sa gamay no kanang kinahon kanang minta nga ang kuan day ang purpose nako personal manguning ko mao man gini-shape nako gihimo sa Ginoo di ko kabuot so dinana ang tunada ani nga story pero yun even as whom he has called not from the Jews not from the Jews only, but also for the Gentiles. As indeed he says in Hosea, those who were not my people, I will call my people, and her who was not beloved, I will call beloved. And in the very place where it was said to them, you are not my people, then they will be called sons of the living God. Inani. Yun si Juan. Diri ka Hosea, ningon nga ang Ginoo. Yung parang dili lang ang mga Hudiyo, kundi mga hintil usab.
So, uminta na may rival ko ni ang Hintil o ang Hudiyo. Okay? Ganyan na ito ang story, murag ba ka ng, naman si Jacob, naman si Esau, murag na natunga. Murag na di paboran ang Ginoo ani nga side. Ani ang Hosea, sa iyang gitawag, nga dili lang mga Hudiyo, ingin pa niya, dili na ko katawhan, pero tawgon na ko nga katawhan. Ningon pa siya, akong pinangga, bisag dili na ko pinangga, pero akong gitawag nga akong mga pinangga. Ug maura po usab, ningon po siya nga dili kamo akong katawhan, kundi mga anak kamo sa buhi nga Dios. So inana ba nga kuan ang kuan din diri sa Hosea, mura bag na merge man ang duha, ang Hudiyo ug ang Hintil. Kaganina atong nakita mura bag inana. Unsa man day katuyuan gyud day nga gipakita sa Ginoo, nabagay gipabor-pabor ang Ginoo or ang shape sa imong kinabuhi nagmatter ba na or ang Ginoo bagay naghimo ana nga mahimo kang ingon ana. Kaya ang sa tunada, mamanto, ging naman niya, ako'y nagkuhan sa imo, siyang paraon ba? Ako'y nagbuhat sa imo ngayon, ana, ang mapadayag akong pangalan. Dumdumi, wala pa ni ang cross nga panahon na, karon ang katumanan, ipakita sa Ginoo. Ingon pa, kung sa diday pinaka, katupagingan niya ba nga, who are called according to His purpose. Gitawag, base, sumala sa iyang katuyuan. Kung sa diday katuyuan sa Ginoo, hindi ang katuyuan sa kinabuhi. Mura bag i-take na to siya personally, kaning mga nahitabo sa kinabuhi, mao na ba gini ang katuyuan sa Ginoo? O napay mas maayo nga wa na to nahibali. Ngunit kaning purpose, kung sa iyang original nga text is prothesis, setting forth, giplastar, proposal or intention or mo ni gi-intend sa Ginoo, katuyuan sa Ginoo, or pinaka-specific pa yun, the showbread in the temple as exposed before God. Showbread, kadto bang gisgutan na to nga pan ganina nga gikaon ni David ngadto sa templo. Or na siya prothesis, gyapon na siya prothesis nga bread. Lagi na niya, kanang nga pan nasa templo, gibutang siya naay kanang candlestick na diya ang showbread niya. Mo na siya ang unang makita nung kumuadto ka sa Holy of Holies, mo na siya ang mga butang nga una nimo ma-encounter. Ang tabernacle comprised of court and holies of holies. Di ba Holy of Holies? Holies of holies, double plural. Court and holies of holies. Court. Diba may court? Ang court ay nabahay na siya, outer court o inner court. Muna siya ang blueprint sa ang kung sa mo tanaw tag plano ba. Muna siya ang kanang mapa, ang design sa templo. Naay court o naay holies of holies. Ang court nabahin sa inner court o outer court. Ang holies of holies nabahin po sa duha, most holy place of holy of holies. Inana. Ato lang imagine nung sa itsura ni. Now, the first objects the priests beheld as they entered the holy place were the table of showbread, which represent Christ as bread of life, the manna that came down from heaven, and the golden candlestick, which represents Christ as the light of the world. Yan yan. Itong pan nga gikaon nila David, mao biti una, dili to common nga pan nga pranang pan nga mapalit nato sa bikiri. Naghimo na kana nga pan pagkaon na para sa mga pari. Mga pari lagi mga on ana. Bread of presence ang tawag. Show bread sa pay ko na. Mao siya dia ang mao na siya sugat sa imo nasa boundary ba sa kanang court og sa holies of holies. Sa entrada gina siya. Nagrepresent siya kang Christ nga siya ang pan sa kinabuhi. Siya ang mana nga gikan sa langit nga gi-provide sa Ginoo. Ang katong kandila nga kahayag nagrepresent gyapon kang Christ nga siya ang kahayag sa kalibutan. Pero man si Jesus tanan nakasentro maigsoon. Inani. Katong mingon pa ang
kung atong gitong i-dig up tong word ba nga purpose, ang meaning sa purpose is katong prothesis, which represent katong ingon pa katong bread of presence. Na sa altar, muna ka mosulod sa holies of holies. Boundary siya, inani siya. Mao to ang presensya sa Ginoo, nagisgot po siya may tungod sa dagway sa Ginoo. Nga ba nga makasulod ka diha, matubang nimong dagway sa Ginoo. Matubang nimo siya na ang presensya sa Ginoo. Nagrepresent tanan to kang Jesus. Siya ang pan o siya ang kahayag. Na inani po na nahitabo nga to sa Garden of Eden kung buta to na nag-enjoy si Adan sa wala pa sila nakasala na ang presensya sa Ginoo. O sa diyan nakasala sila, gipagawas sila. Yung typology na siya ba? Si typology. Sama sa templo, dili basta-basta makasulod na to sa holies of holies ang ordinaryo nga mga tao. Kinsa ra may nakasulod dito sila Moises Rabaya, mga labaw nga pare. Pero una sila makasulod dito, daapay mga demon nga mga paghalad. Daapay mga pagpatay sa manana, pagpaula sa dugo para lang makasulod sa holies of holies. Kay dili pwede dito ang kanang dili balaan. Mao tong si Adan, yang kaliwatan, wala sila access ngadto sa Garden of Eden, gipagawas sila kay dili sila pwede dito kay naaman sila kalapasan na himo. Dili na wala sila nahimong balaan. Sa laktod nga istorya, mura ba ka nang nakalapas sila sa Ginoo, dili na sila angayan mag-partake. So, unsay pinaka-purpose di sa Ginoo? Sama na para maka-access balik ang tao nga to sa Garden of Eden. Say, grabe pa na ito bang taasa na dapit ang Garden of Eden. Ayaw na napangita, kaya di gina mo makita. Katong bawalan si Adan nga mosulod, kay siya patay, siya unod. Balik ko na to na. Ang katong duha ka klase nga tao, na kang Adan o na kang Jesus. Karon si Jesus provision sa Ginoo, pan sa kinabuhi, kahayag nining kalibutan na, una ka mosunod sa holies of holies, moagi ka kang Jesus. Kaya mga katawhan ba sa templo, dito na sila sa court, outer court o inner court. Outer court pa ito mga hintil, inner court mga Hudiyo, mga pari na dayon, may makasunod sa holies of holies. Kita, katong itong gigisi nga tabil katong pagkamatay ni Jesus, naglinog, nagisi ang tabil gikan sa ibabaw padung sa ubos, katong boundary sa katong pang court o sa saning sa holies of holies. Gitagaan tatanan og access sa Ginoo nga makasunod sa holies of holies, pinaagi kang Kristo. Inani diya, ang pinaka main purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi, makaambit ta sa kanabang unsay naa sa Ginoo. Pinaagi kang Kristo. Unsay gimo sa Ginoo? Gi-restore balik sa Ginoo ang mga butang nga nawala sa tuwa. Dili ng physical nga butang maigsoon. Mga butang nga nawala kang Adan. Wala siya access sa kahoy sa kinabuhi. Pagkaon sa atong talag. Pag-ingon sa Ginoo nga, let us make man into our own image and likeness. Maghimo tagtao sama sa atong panagway. Asa pa may panagway atong ngadto kang Adan nga wa naman napanas man to nga di man tumao ang imahe sa Ginoo. Ang imahe sa Ginoo matarong, hindi na sunod kanang pa balaan, mahimayaon, tanan mga kuan nga mga butang. Mao toy gi-restore balik sa Ginoo sa to, pinaagi kang Jesus. Amen. Atong sabto na siya paingon sa Ginoo ba, let us make man into our own image and likeness. Let us make man. Kinsa may kaistorya na sa Ginoo. Mo nang sa pagkakaroon kita nga mga tao progressive ba nga gihimo ta sa Ginoo ba nga may sama sa iyang panagway. Amen. Pinaagi na kang Jesus may isuon. Ma-perfect ang mo na pinaka main purpose to conform to the image and the likeness of His Son.
Mao na siya nga pagtawag sa atoa. Ang election nga giingon, ang pag-predestination nato, dili na ikaw ray maluwas, sila dili na bisan pag sa simba kay wala sila labot pagkapili. Dili na mao. Ang pagkapinili nato nakabase diha kang Kristo. Amen. Provision sa Ginoo nga mukaon ta aning pan sa kinabuhi. Mahayagan natong kuan hunahuna mahitungod sa unsay gihimo sa Ginoo sa tuwa para natay access aning pagkamaayo sa Ginoo. Amen. Nga kita magtubo ta mahisama kang Kristo. Yes. Lisod ka na sa itong maikson ba? Kaya yung ba? Ano na imong sayon tungod kay we have the mind of Christ? Kung sa ginahuna ni Kristo mo na yung gibutang para sa ato ha? Unsay kanang bang unsay na sinati ni Kristo gusto niya nga mapariha sa ato. Grabe na nga gugma sa Ginoo ba? Okay. Kuya tanan nga mga pabor naa sa atoa. Amen. Regardless sa asa man ka nga kaliwatan na bilong. Amen. Unsay background sa imong pamilya. Right. Asa man ka dapit gikan nga simbahan. Kinsa may imong mga kaparyentihan. Dili na magmatter. Unsay magmatter ang si Kristo. Nga diha ta mo angkla, diha ta mo haom. Unsaon nato paghaom? Kaon natong pan sa kinabuhi. Provision sa Ginoo. Yes. Si Jesus. Sinatiya ang presensya sa bread of presence si Christ. Sinatiya kay ang Ginoo, presensya sa Ginoo nasa imong kinabuhi. Amen. Tanan privilege ba ang access sa pagkamaayo sa Ginoo? Tanan treasure sa Ginoo gibutang sa ato kabalo ta mga igsoon. Kuyang maning alawas, pero unsay nasa sulod nimo, di na basta-basta. Treasures in the jars of clay, kakuan bisan pa nga mga depressed but not crushed, persecuted but not abandoned, sa mga nagingon, struck down but not destroyed. Mo na siya ang kana nga klase nga kanang kinabuhi kana naa sa imuha, importante kay na siya, dili na makawat. Yes. Dili na siya makawat ng son. Kinsa may mukawat sa espiritu sa Ginoo? Hallelujah. Kinsa may mukawat sa presensya sa Ginoo? Sa imong patay kumpara pa nato ang presensya sa Ginoo, pwede pa mawala sa kanang sa kalibutan dili eh. Ayo pagkuan na ng kuan kalibutan hon kay mawa ang presensya sa Ginoo. Saan ang klase ang Ginoo mapildi man kalibutan hon. Abi na ko gamhanan ang Ginoo. Pero ang tinuod gamhanan siya nga naa sa imong kinabuhi. Tuwad baliskad na kinabuhi kabalo ka unsa na sa imong sunod. Yes. Kay kabalo ka maabot ang panahon ilisan ra gihapon ni. Amen. Budugta man ilawasa bato bangag sa amin kada adlaw. Yan, depreciate. Didaghan ang bagit sa naong. Didaghan ang puti sa buhok. Di na mapugnan bisan no tabon-tabunan pa nato nagtina. O matinaan man pero ang turok may bulot di balik. Diba? Di nato na mapugnan. Same sa gahom sa Ginoo di na mapugnan. Wagay nato na napugnya to kan physical, kana pang espiritu nga di makita. Pero unsay na diha ang nindot nga treasure nga gikaw sa Ginoo gitagaan tag access. Yes. Kay mao na pinaka main purpose sa Ginoo. Mao nang bisan unsay may tabo diring kalibutan na, unsa may mga consequence pa diha mga negatibo diri, dili ta apektado. Right. Kay kabalo ta sa atong standing, kabalo ta unsay nasunod sa atong kinabuhi. Nga iya ni sa Ginoo, way makabawi ana. Bisan pagpila kay yawa mo palibot nimo. Bisan pagpila ka jatot pa mo, sungog-sungog nimo. Wa gina sila gahom, wala na watay pakialam nila ang inabuhi mong inyo. Kay sigurado ko nga na ako'y kinabuhi. Ang pan sa kinabuhi nga atong ginakaon matag Domingo, atong ginapaminaw. Matag adlaw. Nakanindot na magsuon, naguban-uban pag Amen. nakakasaiyahan, nakasya sa imo. Grabe nga assure, kita na itong si assurance sa gihatag sa Ginoo sa to. Grabe ba? Grabe paghupot sa tuwa. Grabe pagligon sa atuwa. So nunid na, nga paningkamutan pa nato,
paningkamutan din na to, mabati na tong presensya. Ay, ayaw paningkamuti, sabta. Nice. Sabta lang, dumdumi. Una-una, set your minds, set by set. Ang things above, dili isa ka nang unsay mga kakulian ng kalibutan na ma-discourage ka man lang, tanaw ka ng kalibutan, ma-discourage ka man lang. Yung kasayang ka kung mahinaguan ba? Oh, sayang yun, kalibutan, hindi naman na. Pero iset ang imong una-una sa mga butang nga langiton, butang nga gipaningkamutan sa Ginoo, butang nga gihisama ka kang Kristo, gipaningkamutan sa mold ka nga mahisama gid sa panagway ni Kristo. Ug atong gihulatan ang culmination nga mailisan ng lawas nga pareho na gid kang Kristo. Pero sa pagkakaroon ang imong pinaka-being, ang imong pinaka-ikaw, na ano na kang Jesus, gimold na siya, trabaho na sa Ginoo, let us make man into our own image, make. Siya ang naghimo. Dili ikaw ang naghimo sa imong kaugalingon. So balik ko na to, unsay purpose sa Ginoo? Ang purpose sa Ginoo, magsama ta kang Kristo. Dili na nang ingon pa unsay aper ni ning kalibutan nga diha ta amo ni akong purpose ni dili ay di man na mao atong pinaka-purpose. Kaya kung diha ta motutok, wa man ay sana wa man ay utlanan, wa na ka tagbawan, wa na si kuan ba ending. Minta nga humana akong purpose, humana yung purpose. Siguro akong purpose, kaya to, mag-maestra ko. Human, retire na ko. Morto akong purpose, dili na inandiha taman. Magkuhan ko, mag-liburer ko. Wala akong pinaka-purpose, kay mutabang ko. Maluya na ka, so wala kay purpose. So, ang punto na ito na igsoon ba? Kung sa'y nasa imo sa pagkakaroon, i-enjoy na lang. I-take ng opportunity, nga ka nang ma-enjoy mo ko galingon, o at the same time, opportunity po siya nga, mapasabot po sa uban, nga inani din ang kinabuhi. Kaya sa tinod lang maigsoon, kita nga nakasabot, may total Kristo, nakasabot taon si dagan sa atong kinabuhi. Kabaluta, o sa purpose sa atong kinabuhi. Kabalutaon siya itong dangatan, kabalutaan sa paingon, kabalutaon siya nahitabo sulod sa atua. Kurang tao gani nga wala gid kay nasa Ginoo, wa pa gid kasi natis pagkamay sa Ginoo, mura bag naglibog na siya. Libog na sa dagan siyang kinabuhi. Murang napasama kang Kristo, nahimo putang kanang nahimutang access. Kita ang dagway sa Ginoo ba nga nakikatubang sa ilaha. Nagdalata sa kahayag para nila. Kasi sila po makasinati, makaila o kinsa ning Ginoo nga atong gituuhan. Nga grabe day kagamhanan sa iyang pagkasiya ni naog lang gid ikaw ra gituyuan. Glory. Kay iya mo ginayang tuyo, mahisama ka sa iyaha. Binuhat ra man ka sa Ginoo. Wa kay katungod kay binuhat ra man ka tinuod na. Pero unsa yung gihimo? Mo question ka sa Ginoo kung gihimo kasama niya? Negatibo ba din na? Gihimo kasama siyang panagway, di ba? Di ba amay na ito ikalipay kung sa gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi kay gihimo ka para sa iyahang sama sa iyang panagway. Yes. Mga gwapo-gwapa. Amen. Bitaw. Amin mga gwapa. Amen. Nagana nila. Bitaw Exxon, kada ba inana ba nga? Ang kita bitaw kung tanaw tagtao dili na physical ang yang atong nakita. Dili unsay status niya, standing niya kaning katilingban, dili na mao itong nakita. Unsa itong makita? Ang nasa yang sulod. Nga si kaning nga tao pinangga gini sa Ginoo. Yes. Kaning nga tao importante kay ni siya ba? Yes. Hallelujah. Kay unsa man pugko sa una, ana man na. Di ba? Na kanang mao na siya pinaka-purpose sa Ginoo sa tuwa. Mao nang sa atong kinabuhi. Taas man ang sumpay, dili na ako isumpay para mas masabtan to ginato. Nga kanang ang pinaka-uyukan, pinakatumong sa Ginoo sa imong kinabuhi is si Kristo. Yes. Ang sa plano sa Ginoo sa imo, daghan, nindot, dili ma-express. Wa pa nakita sa mata sukad. Mo ang plano sa Ginoo. Why na nating wa diri sa kalibutan kay di man ginamakita diri. Bisan sa unim kay di ginamakita diri. Oh, pagtuon na to, wa pa na ako nakita ni sukad no. Kita mo lang yung banana.
Kan baka nawa pa nakakita. O, pag kita nakita. Hulat eh. Hapit na. Ang closing. Hapit na ang yung pa recognition. Hapit na nga kanabang totally mahisama na kita kang Kristo. Mo na pinakabuhi nga paglaom nato. Mo man ingon ni Paul. We all be changed in the twinkling of an eye. Glory. Kana gid nga panahon. Hallelujah. Oh, dili na ng lawas nga madunot masakiton. Diabetikon. Yes. Ito. Usay katawan na lang nato ng mga inana nga mga butang kay di man guna mo yato ang tumo. Mawala ta ng kalibutan na pero nagpabilin ta naatag ang Kristo. Naagit ta mo na pinaka-assurance, pinaka basta dili mabayran, dili mabangbang nga pagkamaayo sa Ginoo. Hinat may sono nga na-absorb na to no. Taas man ito ang gikuan, wala lang gid ako gisubay kay English manggod. Maglisod ko. Subay ako sa pinagsahon na to. Pero ang pinakaunod, pinakauyukan si Kristo manggod. O ano may lahin? Amen. Hindi na ayaw libugay mo kagalingon. Ay libugay mo unod kay unod na siya. Importante nga nasayod ta, fully assured ta diha kang Jesus. Yes. Ang Ginoo gid mismo na siya yung kamot. Amen.